Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Sponsorship at plenary dates para sa 2025 national budget mag-uumpisa na ngayong araw. Extradition request ng Pilipinas kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. pinawalang bisa umano ng Timor-Leste ayon kay Attorney Ferdinand Topacio. At BRP Teresa Magbanua dumaong na sa Palawan matapos ang 5 buwang pagpapatrolya sa Sabina o Escoda Shoal. Tatlong weather system sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Una diyan ang habagat o southwest monsoon na patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Isang low-pressure area naman ang binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa hilagang silangan ng Kasiguran Aurora. Ayon sa PAGASA, malaki ang tsansa na maging bagyo ang nasabing LPA ngayong araw at magdadala ito ng pag-ulan sa Cagayan Valley Region at Aurora. Samantala, isang tropical storm din sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang minomonitor ng PAGASA na may international name na Pulasan. Hindi pa direktang makaaapekto sa bansa ang bagyo. Maliit din ang tsansa na lumapit ito sa kalupaan at maaaring sundan lamang ang track na dinaanan ng bagyong Ferdy. Gayunman, palalakasin din ito ang habagat kaya asahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan sa Western Visayas, Mimaropa, Southern Luzon at Northern Mindanao. Nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang malakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas pa ng mga weather system na minomonitor ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Bunso dito, nag-anunsyo na walang pasok ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ang mga bayan sa Occidental Mindoro gaya ng Magsaysay, Rizal, Santa Cruz at Mamburao. Gayon din ang mga ilang lugar sa Palawan, kabilang na ang Culion, Coron at Busuanga. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Patnongon, Antique, Bagos City, Negros Occidental, Calibo Aklan at Tumangas Iloilo. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Barbaza Antique, Lapu-Lapu City at Mandaue City sa Cebu. Samantalang preschool to high naman ang walang pasok sa Bacolod City, Tibiao, Sibalom at San Jose de Buena Vista sa Antique, Iloilo City. Uumpisa na ng Kamara ang plenary debate sa 2025 national budget ngayong araw. 8 araw ang nakalaan para sa debate sa plenaryo at sa September 25 naman target maipasa ang 6.352 trillion peso national budget. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. 10:00 ngayong umaga, nakatakdang buksan ang sponsorship at deliberasyon para sa 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill sa plenaryo ng Kamara. Mauunang ilalatag ang general principles at provisions para sa floor deliberations. Nakahanay na pagdebatihan ang panukalang pondo ng Department of Finance, attached agencies at corporations nito, National Economic and Development Authority at Department of Budget and Management. Pagdedebatihan din ng mga mambabatas ang lump sum funds at panukalang pondo ng Judiciary at Department of Justice. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawig ng infrastruktura at suporta sa edukasyon ang panukalang pambansang budget. Sa pamamagitan nito ng paglalaan ng pondo para sa pagtatayo ng dagdag na road networks at classrooms lalo na sa mga liblib na lugar. 8 araw ang inilaan ng Kamara para sa plenary debates. Sa September 23 naman, nakatakdang pagdebatihan ng mga kongresista sa plenaryo ang tinapyasang pondo para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Huling tatalakayin ng pondo para sa Department of Public Works and Highways, Office of the President at Congress. Sa September 25 naman, nakatakdang ipasa ang 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakahanda ng isumite para mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 9 na priority measures ng administrasyon. Bahagi ito ng 12 mga pinakamahalagang hakbang ng Marcos administration na naipasa sa Senado sa ilalim ito ng liderato ni Senate President Francis Chiz Escudero. Kasama dito ang paglalagay ng VAT sa mga digital transactions, Create More Act, amendments sa Rice Tarification Law, ARAL Act, Anti-Agricultural Smuggling, Economic Sabotage Act at iba pa. Ayon kay Senador Escudero, agad nilang ipinasa ang mga naturang hakbang ng Pangulo na siyang mga batas na may malaking epekto at kapwa sinang-ayunan ng Malacanang at Kongreso. Inihayag ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na pinawalang bisa ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na i-extradite o pauwiin sa bansa ang dating mambabatas. Magkakaroon umano ng panibagong pagliliti sa extradition request. Narito ang report ni Dante Amento. Walang mangyayaring extradition kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa lalong madaling panahon. Ito ang sinabi ng abogado ng dating kongresista na si Attorney Ferdinand Topacio. Paliwanag ni Topacio, nakatanggap sila ng desisyon mula sa korte sa Timor-Leste na pinawalang bisa ang unang extradition request ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala pong extradition na mangyayari sapagkat na-invalidate, napawalang bisa yung request ng Pilipinas na i-extradite si Congressman Teves. Malinaw po yan. Ito po ang kopya at ito ay verified ng mga abogado namin sa Timor-Leste. Dagdag pa ni Topacio, magkakaroon muli ng panibagong trial o paglilitis hinggil sa hiling ng bansa. For the reasons explained above, the plenary of the Court of Appeals decides to find that the appealed decision is irremediably, walang remedyo, null and void. Yun yung unang desisyon na sinasabing pwede nang i-extradite si Representative Teves. Sa text message ni Justice Secretary Crispin Rimulya sa media, sinabi nitong fake news ang pahayag ni Topacio. Una nang sinabi ng DOJ na hindi magtatagal at mapapauwi na si Teves sa Pilipinas. Ayon pa kay Rimulya, kausap na ng DOJ ang Philippine Air Force para magagamit ang kanilang eroplano na pagsasakyan kay Teves pabalik ng bansa. Teves is coming home very soon. Malapit na. Andun lang ang papa ngayon sa Timor-Leste at expectation natin within the month uwi na si Teves. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kasong obstruction of justice na isasampa ng mga individual sa nagkanlok kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sa pahayag na inisyu ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kahapon, sinabi nito na nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng PNP para mapanagot ang mga tumulong kay Kibuloy para makapagtago sa mga otoridad. Sinabi pa ni General Marbil na hindi makapagtatago ng matagal si Kibuloy kung walang mga kaalyado na nagbibigay ng impormasyon dito sa kinaroroonan ng mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. Gayun din anya ang mga abogado ni Kibuloy na nagbibigay ng maling impormasyon sa mga pulis. Nagsasagawa na anya ng case build-up ang CIDG laban sa mga individual na dapat nasampahan ng kaso. Ayon kay General Marbil, hindi titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga ito at hindi na ibibigay ang hustisya sa mga naging biktima ng religious leader. Si Kibuloy ay may mga kasong sex at child abuse at qualified human trafficking. Napilitan itong sumuko ng masukol sa isinasagawang 16 na araw na operasyon ng PNP sa KOJC compound. Inabsuelto ng Department of Justice ang 14 na pulis na dating miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Regional Police Office. Ang mga ito ay kinabibilangan ni Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Lieutenant Jesus Menes, mga staff sergeants na sina Roy Pio Quinto, Robert Alan Raz Jr., Deno Roda at Alfredo Andes. Kabilang din sina Corporals Alric Natividad, Ronald John Lanaria, Reynaldo Seno, Troy Paragas, Ronald Montibon, Ruskel Solomon, Crystal Ryan Rosita at Jovelyn Tamagos.
Base sa resolusyon ng DOJ, kulang sa ebidensya na magdidiin sa mga naturang pulis sa kasong kidnapping, serious illegal detention at forced disappearance ng 4 na drug suspect noong April 13, 2021 sa Cavite. Hindi rin anya malinaw na nakita sa iprinisentang CCTV footage na ang 14 na pulis ang dumukot sa 4 na drug suspect. Si Horapa at iba pa ay absuelto din sa administrative case na grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, oppression at grave dishonesty. Sa ngayon ay nakabalik na sa serbisyo ang naturang mga pulis maliban kay Paragas na may iba pang kinakaharap na kaso. Bumalik na sa Puerto Princesa, Palawan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang 5 buwang pananatili at pagbabantay nito sa Sabina o Escoda Shoal. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlali. Matapos ang 5 buwang pananatili ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina o Escoda Shoal, naglayag na ito pabalik sa home port nito kahapon. Ayon sa ulat ng National Maritime Council at ng Philippine Coast Guard, kinailangan ng bumalik ng BRP Teresa Magbanua dahil sa patuloy na nakakaranas ng masamang panahon sa lugar. Naubos na rin ang supply ng pagkain at kinakailangan ding ilikas ang ilan sa mga tauhan nito dahil sa pagkakasakit. A decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. We decided to direct you to proceed Puerto Princesa City because your crew are getting sick, because your ship has suffered critical damage and the weather is bad. And I'd like to emphasize to you, Lieutenant Duran, that you have accomplished your mission. Matatandaang noong August 31, 3 beses na binangga ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa Sabina Shoal. Nagtamo ito ng structural damage gaya ng malaking butas. Tinangka rin itong hatira ng supply ng PCG, ngunit bigo ito dahil sa paghaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas. Your mission was very, very clear. In April, you were directed to proceed to Escoda Shoal. Number 1, to deter any efforts to do small-scale reclamation in that area. Number 2, you were directed because you were to provide the platform and the capabilities for the marine scientific survey and studies which has to be done in the area because of the massive coral destruction reported to us. You've done it very well. And third, we were tasked to provide protection to our fishermen in the area. Pasado 2:00 ng hapon kahapon nang dumaong ang BRP Teresa Magbanua sa Puerto Princesa Port sa Palawan. Idineploy ang BRP Teresa Magbanua sa lugar para i-monitor ang iligal na pagtatambak ng mga patay na corals doon at posibleng reklamasyon. Ang Sabina Shoal ay nasa 75 nautical miles lamang ang layo mula sa Palawan at pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang tourist attraction sa Canlaon City, Negros Occidental ang pansamantala ng isasara dahil sa aktibidad ng Bulkang Canlaon at posibilidad ng flash flood at landslide punsod ng southwest monsoon o habagat. Sa bisa ng Executive Order No. 69, pansamantala munang isasara sa publiko ang Mount Canlaon National Park, hot springs, hiking trails at iba pa. Suspendido rin muna ang lahat ng tourism-related activities tulad ng guided tours, outdoor excursions at ecotourism services. As of September 13, nasa 144 na pamilya katumbas ng 431 na individual ang inilikas mula sa kani-kanilang barangay para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang residenteng inilikas ay mula sa mga apektadong barangay na kinabibilangan ng Lumapaw, Masulog, Pula, Malaiba at Linutangan.
Higit 2,000 residente na ang inilikas mula sa mga apektadong barangay sa munisipalidad ng La Castellana bunsod ng aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas na nakahanda silang magbigay ng ayuda sa mga apektadong residente sa probinsya. Mula sa La Carlota City, Negros Occidental, makibalita tayo kay Gladys Tawabi live. Gladys, ano na ba ang sitwasyon natin dyan? Kat, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga inilikas. Bunsod nga ng aktibidad ng bulkan, partikular na dito sa munisipalidad ng La Castellana. Kaya minabuti ng local government unit na magsagawa ng evacuation upang maiwasan ang pagkakaroon ng casualties. Sa huling tala ng Police Regional Office 6 kahapon, 2,343 individuals na ang inilikas mula dito. Katumbas ito ng 728 families mula sa 5 apektadong barangay ng munisipalidad. Ang mga residenteng inilikas ay hindi lamang mula sa 4-kilometer permanent danger zone dahil maging ang nasa hanggang 6 PDZ ay unti-unti na ring inilikas. Patuloy rin na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa munisipalidad. Sa halip ay modular learning modalities muna ang isasagawa ng mga guro. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development Western Visayas na nakahanda silang tugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang apektado bunsod ng naging aktibidad o patuloy na aktibidad ng bulkan. As of September 11, mayroon ng nakahandang food and non-food items ang ahensya na aabot sa higit 144 million pesos ang halaga. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mas maayos na koordinasyon ng response operations. At i-deploy na rin ng ahensya ang kanilang mobile command center upang umasiste sa response operations, partikular na sa La Castellana, Negros Occidental. At dito sa Negros Island ay patuloy pa rin tayong nakakaranas ng maulang panahon, ngunit nilinaw ng Municipality Disaster Management Office ng La Castellana na wala pang naitatalang insidente ng lahar flow. Sa halip, ito lamang ay muddy stream flow na dala ng mga debris noong nakaraang pagputok ng bulkan noong nakaraang Tuesday. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Gladys Tawabi, live mula sa La Carlota City, Negros Occidental. Natapos na ang ikatlo at huling araw ng bar exam kahapon. Sinalubong naman ng mga yakap at sigawan mula sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at law students mula sa kani-kanilang universidad ang mga nakatapos sa pagsusulit. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Sinalubong ng suporta ng mga kaanak, kaibigan at law students ang mga bar taker matapos ang 3 araw na bar exams kahapon. Ang overseas Filipino worker na si Carol Pastrana umuwi pa mula Saudi Arabia para salubungin ang anak na bar taker. Sorpresa umano ito sa kanyang anak na nangangarap maging abogado. Sana makapasa siya, pero alam kong kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya yan. Alam kong papasa siya. Pasado 6:00 ng hapon, lumabas ng San Beda University sa Maynila ang anak niyang si Chelsea Jean Pastrana na nakatapos na kumuha ng bar exam. Graduate ito ng law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sinalubong si Chelsea ng mainit na yakap mula sa mga kaanak at hindi inaasahang pagtatagpo nila ng kanyang ina. Hindi ko pa in-expect na nandito mama ko. I love you, Ma. I love you, Te. Thank you, family and friends. Kwento ni Chelsea, hindi madali ang naging bar exam. Eksakto lang, Charis! Mahirap! Pero sana 100% PNM, no? Ang ibang mga bar taker naman, sinalubong ng mga law student na nasa lower year mula sa pinanggalingan nilang mga universidad. Ang mga taga-University of Batangas may dala pang banner at mga lobo para lang i-cheer ang mga graduates mula sa kanilang universidad na kumuha ng pagsusulit ngayong taon.
Mahalagaan nila ang moral support lalo't naiintindihan umano nila ang pagtsatsaga ng mga kapwa nilang nangangarap na maging abogado. Siyempre, nag-aaral din naman po kami ng law. Yung simple pong meron kang kaagapay na tao na yung simpleng na kapag kailangan mo ng tulong, meron tutulong agad sa'yo. Yung anytime na meron kang problema, yun, may malalapitan ka. Hindi ko po alam kung anong na-feel ko, but I'm very happy po na at least po nakatapos po ako and praying po ako sa positive result po. Nakakapagod po and looking forward po ako sa rest. Lumipad naman mula sa Palawan ang mga law student ng Palawan State University para mabigyan ng mainit na suporta ang mga law graduates mula sa kanilang universidad. Kwento ng law student na si B. Jorn Blas mula sa PSU, tumulong silang magpaprint ng mga review materials ng bar examiners bago ang last day ng bar exam. Malaking bagay anya ito dahil hindi na maaabala ang mga magte-take ng bar exam at mas makakapag-focus sila sa pagre-review. Mahirap po yun, sir, kasi right after graduation po, kailangan po nilang pumunta agad dito for the review hanggang po mag-bar exam. So yung wala po sila sa comfort zone nila, wala malayo sa pamilya, wala pong mga kaibigan dito halos, kaya po challenging po talaga sa support system. Very thankful po ako since ramdam na ramdam ko po talaga yung support nila and yung hindi lang po kasi financial yung provide nila kundi moral support. They have been giving us messages na it's very helpful po for our mental health and our emotional health, and they always remind us na alagaan din namin yung physical health namin above all else. Kasi masasayang nga naman yung review namin kung hindi din namin alagaan yung other aspects of our body, di ba? Pero yun, mostly grateful po talaga. So, kung ano po yung results, G lang. Nakakapiga ng utak. Ganyan naman inilarawan ni Bitli John Barakias ang nangyaring pagsusulit. Sobra po nakakapiga. Parang walang araw na hindi ako nagkalagnat while taking the exam. Parang masama yung pakiram, pero kaya naman po. Maging ang magna cum laude ng University of Santo Tomas, nahirapan din sa exam. Mahirap, hindi kasi ako masyado handa eh. Pero may mga ibang parte na madali, may ibang parte na hindi. Yung last exam mahirap, remedial. Umaasa naman ang iba't ibang mga university na makakasama sa top-notchers ang kanilang mga law graduates. Go, future lawyers! Make it to the top! Nauna nang sinabi ni Bar Exam 2024 Supreme Court Justice Mario V. Lopez na nasa higit 10,000 ang mga bar takers sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa Supreme Court, sa December ngayong taon, inaasahang mailalabas ang resulta ng bar exam ngayong 2024. At pagsapit naman ng January 2025 ay isasagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito naman ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kuha ni Ambros Besoro at Daniel Yanga sa Commonwealth Avenue, dito po sa right side ng ating screen na papunta ng sa left side ng ating screen na papunta ng Quezon City Circle ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. At sa right side na papunta naman po ng Novaliches ay makikita po natin na may pagbigat na ng daloy ng mga sasakyan at light to moderate or hanggang heavy traffic na po ang mararanasan natin sa area na yan. Dito naman po sa may EDSA Bagong Baryo. Sa right side ng ating screen na papunta ng monumento ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan at gayon din sa left side na papunta ng Balintawak. Narito naman ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Ngayong oras na ito ay wala naman pong naibabalitang heavy traffic o pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang lugar dito sa may NLEX. Sa kuha ni Jovel Tuliao Jr. sa SLEX San Pedro, makikita po natin na maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan sa left side at sa right side.
At sa drone video nakuha ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Pardo Service Road papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Makikipag-usap si US President Joe Biden kay President Volodymyr Zelensky ngayong buwan patungkol sa war strategy ng Ukraine at sa panibagong aid package. Alamin natin ang detalye kay Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nais i-present ni President Volodymyr Zelensky kay US President Joe Biden at sa dalawa nitong potensyal na nakahalili ang tinatawag niyang victory plan na magtutulak sa Russia na tapusin na ang gyera nito sa Ukraine. Naniniwala naman si White House Security Advisor Jake Sullivan na alam ni Zelensky na kailangan ng isang komprehensibong estratehiya para magwagi sa nasabing digmaan, kaya't looking forward sila ni President Biden na pag-usapan ito. Bukod dito, ayon kay Zelensky, naghahanda ang Washington ng bagong substantial aid package. Ang panibagong support package ay may iba't ibang kapasidad at inaasahang mabubuo sa katapusan ng buwan ng Setyembre upang mapigilan ang malaking breakthrough ng Russia sa East Ukraine. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Tinapos na ng AFP Cavaliers ang 6 winning streak ng GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Dahil sa panalo, nasungkit ng AFP ang twice-to-beat advantage sa semifinals. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. pensa ang AFP at nalimitahan sa 12 points ang GSIS sa quarter na ito. Plus na puwersa pa ang Furies na mag-commit ng 8 turnovers. Takeover mode naman si Captain Paul Yamamoto sa opensa na pumutok ng 8 points para lumayo sa 9 na puntos ang hinahabol ng GSIS, 51-42. Bumomba ng 3-13 run ang Cavaliers kaya naman lumobo sa 19 puntos ang lamang ng AFP after 4.5 minutes sa last quarter, 45-64. Pinilit maghabol ng GSIS sa pangunguna ni Homer Garcia na gumawa ng 8 points pero hindi ito naging sapat para pagurin ang mas kondisyon ng mga sundalo. Dinomina ng AFP ang board sa fourth quarter with 16 total rebounds kontra sa 5 lamang ng GSIS. Sina Colonel Marlo Humalesa naman at Colonel Ramon Gurat II ang nanguna sa opensa ng AFP at nagpaputok ng combined 12 points para ibauna ang GSIS hanggang sa maubos ang oras. 73-60, panalo ang AFP. Best player of the game sina Captain Paul Yamamoto na kumolekta ng 17 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Colonel Marlo Humalesa na kumamada ng 9 points, 5 boards, 3 dimes and 4 steals. Despite of our busy schedule sa kanya-kanya naming mga trabaho,
we make it a point na at least once or twice a week nagka-practice kami for this game. Hindi pa kami makapag-kampante dahil sila rin yung nakaharapin namin. So we have twice to beat advantage. Practice, yun ang ang aming gagawin. At saka depensa, yun ang nagpapapanalo sa amin yung depensa. Dahil sa panalo, tinapos na ng AFP ang 6 winning streak ng GSIS at nasungkit ang ikalawang pwesto. Muling magtutuos ang AFP at GSIS sa semifinals kung saan kailangang talunin ng 2 beses ng GSIS ang AFP para makapasok ito sa finals. Samantala, nailista naman ng Comelec Fast Trackers ang kanilang unang panalo sa liga matapos magwagi sa DOJ Beacon sa first game. Habang nagwagi naman ang Ombudsman Grabmasters kontra sa SSS Kabalikat Pension Protectors sa second game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms, chapter 116, verse 5 na nagsasabi, Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Magandang balita po para sa mga motorista dahil muli na namang magpapatupad ng big time rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo sa pagtaya ng oil industry players. Piso hanggang piso at 20 sentimos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 30 hanggang 50 sentimos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Habang ang presyo naman ng kerosene ay inaasahang bababa ng 1 peso and 40 centavos to 1 peso and 69 centavos. Kaya para makatipid uli, hintay na lang muna mag-rollback ang presyo ng petroleum products bukas bago po kayo magpa-full tank. Wow! Nakakahagi to. Last time laki-laki, big time. Then ngayon, mas big time. Kasi nung nakaraan, parang nagpa-diesel ako. Sabi ko, uy, napansin ko parang nabawasan ng around 200 pesos. Eh, ito kung magpapa-full tank ako din. O, panibagong 200 na naman ba ito? Mga 300 pesos. Ang laki na lang natitipid ko. May pang milk tea ka na. Ayun lang. Yun lang ginastos din. Nakatipid na Kasi sana nabusog ka, happy ka. Oo nga. May ibang napuntahan yung pera kasi sayang nga talaga 300 pesos, laking bagay. Tapos madadagdagan pa ngayon another 200. Laking tipid. Kaya alam, minsan may mga lugar pa rin talaga na, di ba, kailan umuulan. Kagabi lang umulan eh. Tapos may mga lugar talaga na, pa rin, traffic. Dahil may mga lugar na baha-baha, ganyan. May mga lugar na inaayos yung daan naman. Kaya para minsan, pagka yung traffic, binabawi din yung natipid mo. Although, syempre, siguro, ito, makaka-apekto naman ito sa ibang mga gastusin natin kapag bumaba yung presyo ng gasolina at diesel. Sa ibang mga, natin, kinukonsume natin, mararamdaman din natin. Baka sinasabi ni Ian, di ba, minsan sa mga transport apps niya, mga parcel niya. Mga deliveries. Bababa din yan sa mga mahilig magpa-deliver dyan. True. Sila din, affected nito. Kasi iniisip ko, ang dami na talaga nasa courier business talaga. Nakikita mo na, syempre, yung isang araw nila, kung makakatipid sila ng ganyan, halos 2 piso yung sa gasolina nila, dagdag yun sa kikitain din nila. Kaya sana, sana mas, bumaba na talaga tulad nung dati, nakakamiss talaga yung mga ganung panahon na kahit na konti lang yung dala mong pera, talagang makakauwi ka. Kasi minsan yung kinakabahan ako, minsan pag kunyari, wala akong dalang cash na, tapos umiilaw na yung gasolina nung tangke na parang makakauwi pa ba ako. Alam po, nakangkas ko na si Ian one time, umiilaw na, pumipitik na sa iyo. Ian, tutulak mo pero ayan kung magpapagasolina po kayo, magpapa-full tank po kayo bukas po para po mas maganda dahil makakatipid kayo. At another good news mga kasangbahay, sa ating mga kasangbahay na Valenzuelano na naghahanap
naghahanap ng trabaho. Magsasagawa po ng local and overseas mega job fair ang pamahalang lungsod, katuwang ang iba't ibang government agencies. Para po sa mga interested na mag-apply po ng trabaho, magtungo lamang po kayo sa The Event Center, SM City, Valenzuela sa September 25. Araw po yan ng Miyerkules. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bukod po sa job fair, meron din pong one-stop shop for pre-employment services para po sa mga applicants natin. At para po sa iba pang details, makipag-ugnayan lamang po sa Valenzuela City LGU sa kanilang official Facebook page na Valenzuela City Gov. Ayun, ang ganda, no? Kasi hindi lang yung dito na ang ino-offer natin ng mga jobs. Meron din doon sa mga kasangbahay natin na Valenzuelano na gusto nga magtrabaho overseas. Yun nga lang, syempre, kasi isipin natin, mapapalayo ako sa pamilya ko. Pero kung yung iba naman na mga gusto lang din nilang kumbaga makakita rin ng greener pastures or yung mga bagong graduate na gusto nila magtrabaho sa ibang bansa, ito, mga Valenzuelanos specifically, pwede po kayo dyan magpunta sa job fair na yan. Mega job fair. Tsaka sinasabi rin, katulad ng mga naririnig ko sa mga tita ko, kung single ka naman, tapos hindi ka naman masyadong busy dito, maganda mag-OFW ka kasi ang dami ko rin kakilala talaga na mga, wala pa naman silang mga asawa. Tapos, ang gaganda ng mga opportunities nila doon. Tapos, nakakaipon sila. So, pagdating dito, ayun, nagpapamilya na sila, dito sila nakabili ng bahay. Kaya magandang opportunity yung mga overseas kasi marami rin talagang offer na competitive tayong mga Pilipino. Plus yung mga requirements din natin dito katulad ng mga TESDA, yung mga skilled worker ka lang. Ang laking ang laking factor kapag pumunta ka sa ibang bansa. Kaya i-take advantage natin yan kasi maraming opportunities daw talaga abroad para sa mga Pilipino. Yung nababanggit nyo dun sa mga single, kasi totoo yun Parang sinasabi nga nila may nagtatara-tara. Parang ganun sa ibang bansa. Nagtatara-tara sila pag single ka, tapos bata ka pa, tapos graduate ka, ganun. Mas mabilis yung opportunity mo na matanggap ka sa ibang bansa. Kaya, yung isa din sa mga hinihikayat natin talaga, lalo na yung iba, yun yung mas gusto ng mga agencies. Yung mga bata pa, tapos yung talaga sila graduate, kasi mas mabilis silang makuha sa ibang bansa. Tapos yun din kasi yung kadalasan, kinukuha ng mga taga-ibang bansa talaga. Gusto nilang ganun klaseng mga workers. Yung kumbaga magiging professional pa rin pagdating sa bansa nila. Pero ingat lang tayo. Maganda nga pumunta lang tayo sa mga ganitong mga job fairs na accredited ng gobyerno kasi minsan may mga agencies naman na baka mamaya fake agency yun na ipadala ka doon tapos biglang wala naman palang trabaho. Tingnan ka na kung ano-anong mga pera. Diba? May maraming mga kababayan natin talaga na minsan naloloko sa mga ganun. Na bibigay sila ng pera para sa visa nila. Kung ano mang fee. Tapos bilang hindi naman pala matutuloy or pupunta sila doon, wala naman palang trabaho or hindi accredited or hindi kilala ng OWA natin yung nila, kumpanya. Maraming mga problema na pwedeng mangyari kapag hindi legit or accredited ng gobyerno natin yung mga agencies na yun. Nung sa nababanggit yung ganyan, may mga nakausap din kasi ako before nung nagpunta ako ng ibang bansa. May mga nakausap ako ganun. Merong mga tao doon, may mga employers sila hindi sumusunod sa contract. Na pag sinabi, may kwarto ka dito, lalo na doon sa mga domestic helpers natin. Pag sinabi doon sa contract, dito sa pag punta ka na dito, may sarili kang kwarto dito sa bahay namin. Pero pagdating doon, wala. Ang tulugan nila ilalim ng ref, ilalim ng washing machine. Kumbaga hindi tugma doon sa kontrata na ibinigay sa kanila. So mas maganda talaga na sa mga ganito mga government agencies tayo lumapit para pagdating doon hindi tayo naloloko ng mga employer kasi pag nasa ganun ka na daw mahirap na parang sabihin pa sa agency na hindi tumupad sa usapan yung employer kasi papabalikin ka ng bansa mo, another visa na naman, another gastos na naman para sa kanila. Kaya yung iba tinitiis nila na 2 years, ganun yung kalagayan mo para lang hindi ka mapabalik at para lang makapag-provide ka sa family. Kaya make sure talaga din natin na legit yung mga pupuntahan nating agencies. Aralin natin. Totoo. Ito naman, abiso naman po para sa mga Pasigueño. Muling nagbabalik ang kalyasugan para sa ating paggunita ng parating na World Environmental Health Day. Tampok dito ang mga activities na makapagpapalakas ng ating katawan kasabay ng pangangalaga sa ating kalusugan, gaya ng community bike ride, Zumba, push bike racing for kids, free bike lessons at environment health fair.
Gaganapin po ito, gaganapin ang ating Kalyasugan Family Day sa Caruncio Avenue, harap po yan ng Pasig City Hall. Ang on-site registration naman para sa community bike ride ay magsisimula ng alas 5 ng umaga. Para naman sa iba pang activities, available ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Para sa karagdagang detalye, check lamang ang official Facebook page na Pasig.Health Promotion at Pasig PIO. Ganda nito, Kalyasugan. Kasi bukod sa mga, kumbaga, activities, mga outdoor activities, pwede na nating isama yung mga kids natin. Sure. Tsaka may mga free bike lessons pa, di ba? Tsaka meron tayong mga environment, kumbaga parang siyang tuturuan tayo to educate us kung gaano ka-importante yung environment, anong natutulong sa atin. At the same time, yung mapaprioritize din na yung health natin kung gaano ka-importante yung labas-labas tayo. Katulad dito may mga free bike lessons. Plus yung mga bike, 'di ba, mas eco-friendly, 'di ba, kapag sinasabi natin na nakakapag-exercise ka na, 'di ba, nakakatulong ka pa na hindi ka makapag-produce ng uso. Kaya kumbaga, hitting two birds with one stone. Malalaman na natin yung mga all about environment. At the same time, makapag-exercise na rin tayo. Mapaprioritize natin yung Nakakatuwa health. yun sa mga bata. Kasi yung may free bike lesson, naalala ko si dati, dahil walang natuturo sa akin, ako nag-aral mag-isa ng pagbabike. Semplang talaga, di Natuto ka ba? naman. Natuto naman ako. Sasabi nga nila, okay lang yan, parte yan. Pag sumemplang ka, matututo ka na. Dami walang sugat. Diba? Madami ka nga lang sugat. Pero dito, at least matuturuan yung kids natin, di ba? Hindi na sila kailangan umabot pa sa ganung point na talagang sumemplang-semplang. May aalalay sa kanila. Ikaw marunong ka magbike? Diretso lang. Walang liko-liko. Okay pala. Sa airport dapat nagbabike. Diretso lang. Kasi natatakot ako pag lumiliko. Marunong naman ako mag-bike. Joke lang yung mga kasangbahay. Kayo naman. Huwag niyo seryoso. Marunong siya mag-bike pero four wheels. Yung four wheels. Uy, madami na start sa ganun Tapos unti-unti, matatanggalin mo siya. Yun naman pala. Natuto naman ako. Pero ang ganda nito kasi kapag inspired ang community nyo na ganito, magpapasa-pasa yan yung mga natutunan nila about sa environment. Magpapasa yan sa mga, kunwari, kalapit nilang mga bayan. Oy, ganito sa amin. Baka mahawa din yung ibang lungsod, di ba? Maggumaya sa mga ganitong klase ng mga activities, di ba? Saka yung involvement ng bata, kasi yung bata palang matuturuan mo na siya, di ba? Na kailangan alam niya kung ano yung mga dapat, hindi niya dapat gawin para makatulong siya sa environment. So yung involvement ng mga bata, parang grass growth nga kung tinutulong nila. Bata pa lang, dapat tinuturuan mo na para pag lumaki, maganda din na yung kalalabasan, di ba? Hindi siya magiging problema sa lipunan. Ayan, from mga abiso mula sa Pasig City, magbigay rin naman tayo ng abiso sa ating mga senior citizens sa Pasay City. Sinimula na po ang pamamahagi ng birthday gift para sa mga ipinanganak ng month of July. Ngayong araw, September 16, nakaschedule sa pagkuha ng kanilang senior citizen birthday gift ang mga taga-barangay 60 to 119. Bukas naman, September 17, ang mga taga-barangay 120 hanggang 171. At sa Miyerkules po, September 18, ang schedule ng mga senior citizen natin na residente ng barangay 172 to 182 at 184 to 200. Maaari po ninyong makuha ang inyong birthday gift sa OSCA office mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. Huwag lamang pong kalimutan mga kasambahay dalhin po ninyo itong mga babanggitin ko. Ito pong photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen ang kukuha. At kung authorized representative naman po, kailangan ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po sa Office of the Senior Citizens Affairs mula Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. to 5 p.m. sa mga numerong 88040976 o 88467703. Birthday Belated. gift. Happy birthday! Belated happy Kahit birthday, late 2 na, months at ago. least meron. Pero usually mga gift incentives ba yan? Cash ba yun? Or mga Alam ko cash in Birthday. cash, Kaya usually naman yung sa mga ganitong pagkakataon, sa mga senior citizens naman natin, hindi naman nila ipambibili ito ng mga bisyo-bisyo nila, Totoo, Kaya maintenance. maganda na may mga ganito tayo, mga tulong na ibibigay nga sa mga senior citizens. Kasi usually, yung mga senior citizens naman natin, kung sakali makatanggap sila ng mga ganitong cash incentives, talagang kung hindi pang medical, kumbaga pang araw-araw nilang gastusin talaga. Kaya walang sayang kung sakali man makapagbigay tayo ng mga ganito kahit cash sa mga senior citizens natin.
Tsaka naalala ko ng birthday ng lola ko, binigyan namin ng cash. Kahit maliit lang, natutuwa sila kasi sabi ko, imbes na cake ang ibigay sa kanila or ibang mga gifts, yung kailangan nila. Kasi mas matutuwa sila dun eh. Kumbaga parang, ayun, may sarili silang pera, tapos pwede rin nilang pambili ng gamot nila. Though yung iba, sa atin, mga lola natin, tayo nagpo-provide din tayo ng mga maintenance nila. Pero pag yung cash na bigay natin sa kanila, iba din yung ligaya nila. Totoo. Tapos ang ending kasi ng mga cash ng mga lolo't lolo, minsan sa apo din. Sa apo din. Inaabot mo. Huwag mong sasabihin. Ha? Yung mga ayaw pa sa mga paipit Oo, kung sasabihin sa mama mo binigyan. Parang yun yung love language na yung binibigay natin sa kanila, nababalik pa rin sa mga apo. Yung love na love natin mga lolo't lola. Kaya maganda makuha ng ating mga senior citizens to kasi sayang naman or yung mga authorized representative, paki-take note na lang po yung mga requirements para po makuha ninyo. Malaking bagay din po ito. Pakaminin natin yung iba nating mga senior citizen talaga. Minsan yung pinapabayaan, yung kumbaga hindi na rin napapansin ng mga anak dahil may mga pamilya na rin sarili-sarili. So yung iba, kahit sabi mong maliit lang to, malaking tulong na yan sa kanila. Tama. Ayun, ito naman mga kasangbahay, meron po tayong babala para po sa publiko. Dahil pinag-iingat po ng Philippine Civil Service Commission ang lahat ukol sa fraudulent emails or pekeng email mula po sa csc.contactcenternangbayan@gmail.com. Ayan po yung peke po na email address. Ito po, hindi po yan official na email ng Contact Center ng Bayan ng CSC. Tanging ang email at contact center ng bayan.gov.ph ang nagpapadala at tumatanggap ng mga email para po sa CCB. Upang i-verify po kung ang email na natanggap ninyo ay mula sa CCB, maaari pong makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Dito po sa Facebook Messenger po nila sa /civilservice.gov.ph or through text po sa numerong 0908-881-6565 or mag-email po kayo sa email at contact center ng bayan.gov.ph. Mag-ingat po tayo mga kasangbahay kasi usually merong mga ganyan na sa mga emails natin na akala natin mukha talaga siyang legit na parang ay shucks, ano ba to? Parang galing ba to talaga sa sa isang legit na account. Tapos pag meron kang makikita na konting sobrang maliit na detail lang talaga, makikita mo peke yung account. Tapos especially pag may mga links po, pag kinabahan na po kayo, wag niyo pong pipindutin yung mga links po na yan kasi maaari po makasangbahay na mag-redirect po yan sa ibang mga scams or yung mga nakakapasok po dun sa mga mga phishing company po. So ingat po tayo mga kasangbahay. Tsaka yung simpleng risk ng pagkiklik natin ng link na pwedeng malaman yung buong passwords, yung mga all about mga security details mo. Nasa isang click lang ng link pwedeng malaman yun without you knowing. Kaya maganda na make sure talaga na legit katulad nito na naabisuhan tayo na dapat legit talaga na kumbaga yung pinanggalingan ng email na ma-make sure natin kasi ang daming risk talaga kapag sa simpleng link lang i-click natin. Maraming pwedeng problema. Double check nila yung mga email na nag-i-email sa kanila. Kasi makikita mo naman, di ba, nabanggit kanina, @gmail.com yung fake. Kasi usually kapag mga legit, nasa yung dulo nila .gov.ph. Makikita mo naman yung email mismo kapag medyo kakaiba na yung email. So maganda i-check natin ano ba yung official email ng mga gantong mga establishment, kunyari yung mga bangko natin or ito ng Civil Registry ng Pilipinas or kung ano mga email ang kailangan. Tingnan natin kung ano yung official email nila. Kasi madaling gayahin, baka mamaya nga akala mo totoo kasi may email ad. Pero nakalagay naman doon. May mga signs naman para malaman natin kung legit yung mga emails na yun. So nice. At ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Malaki ang papel na ginagampanan ng ating ozone layer para mapanatili tayong ligtas laban sa pinsalang naidudulot ng ultraviolet radiation mula sa araw. At upang magkaroon ng malawak na kamalayan ng publiko sa kalagayan ng ozone layer at para mapag-ukulan ng ibang atensyon ang pangangalaga dito, ay dineklara ng United Nations General Assembly ang September 16 bilang International Day for the Preservation of the Ozone Layer o World Ozone Day. Balikan natin ang kasaysayang ito sa ating Today in History. September 16, 1995, sa araw na ito ay ipinagdiwang sa unang pagkakataon ang International Day for the Preservation of the Ozone Layer o mas kilala bilang World Ozone Day.
Ang ozone ay isang uri ng gas na binubuo ng 3 oxygen atoms na ang 70% ay matatagpuan sa stratosphere ng ating daigdig. Ito ay nagsisilbing pananggalang ng ating mundo laban sa nakapipinsalang ultraviolet radiation mula sa araw. 1970s nang matuklasan ni American chemist Sherwood Rowland at Mario Molina na sumisira ng ozone ang chlorofluorocarbon. At noong May 1985 ay inanunsyo ng mga British scientists na sina Joe Farman, Brian Gardiner at Jonathan Shanklin ang pagkakadiskubre sa butas ng ozone layer. Upang maprotektahan ang ozone layer mula sa mga nakasisirang kemikal ay nagpulong ang mga scientists at mga pinuno ng iba't ibang bansa at nabuo ang isang international treaty na tinaguri ang Montreal Protocol noong September 16, 1987 na nilagdaan ng mga kinatawan ng 46 na bansa. Kaugnay naman nito ay itinalaga ng United Nations General Assembly noong December 19, 1994 ang September 16 bilang International Day for the Preservation of the Ozone Layer na mas nakilala bilang World Ozone Day. Layunin ng taunang okasyon na maiparating sa publiko ang kahalagahan ng ozone layer at ang mga kinakailangang gawin upang ito ay mapanatili hanggang sa hinaharap. Maalala ko nga, meron ako isang article na nabasa na nakaka-save daw tayo ng 2 million people from skin cancer dahil dun sa parang isang scientific research na ginagawa na once every 4 years ng pag-study ng ozone kung ano nang nangyayari, kung nag-heal ba talaga to. Tapos bilang tayo daw dahil nabawasan na nga yung paggamit natin ng mga ODS na tinatawag na ozone depleting substances plus yung pag-ban ng chlorofluorocarbons, yung mga CFCs, nakabawas daw talaga yun dun sa mga nagkakaroon ng skin cancer. So, yung ginagawa na yun na research at patuloy natin na pag-aware ng pag-educate ng ating mga tao, mga nations natin tungkol sa mga ganitong mga substances na very harmful sa ating ozone layer, nakakatulong tayo din sa health natin at syempre sa environment natin. Actually, may research nga na nagsabi na kung hindi daw nangyari itong pagde-declare o yung ginagawa ng mga movement para sa ozone layer natin. Sinasabi nila na by 2070, tataas ng 2 degrees Celsius yung temperatura sa mundo. So, ang daming maapektuhan nun, maliban dun sa ating mga tao. Siyempre, yung animals, kumbaga lahat-lahat. Kasi buong mundo na yung pinag-uusapan dito, hindi lang naman isang bansa yung pwedeng maapektuhan. Kaya sinasabi nila, ang laki daw talaga nung nagawa. Nung ginagawa nating pag-heal sa ozone layer, sabi nga nila, maging thankful daw tayo kasi ang ozone layer nag-heal. Diba? Kasi kung iingatan natin siya, pwede naman siyang bumalik dun sa dati niyang itsura. Hindi man siguro yung katulad ng dating-dati, pero may heal natin siya. So sana makatulong tayo dun sa wag tayo mag-contribute na dun sa mga makakasira pa ng environment natin. Kaya natutuwa rin sila na ito kasing ginawa na to na movement is pang buong mundo, hindi ba? Pero nagkakaroon pa ng iba't ibang mga movements sa iba't ibang mga bansa. So from malaki hanggang sa maliliit, gusto nila maging involved. So may mga bansa na rin na, alam mo naman, kahit sabihin mong ayaw na siyang ipatupad or pinagbabawal na ng internationally, may mga nakakalusot pa rin. So maganda daw talaga yung ginagawa ng ibang mga bansa na mismo sa bansa nila, sila yung nagbo-monitor kung meron at meron pa rin gumagamit ng mga CFCs. So isa sa mga bansa na yan, UK, kung hindi ako nagkakamali, tsaka Australia. Tsaka yung sinasabi ni Ira na, ayun nga yung mga, nung binan yung mga 98% ng mga substances na nakakasira sa ozone layer. Ito yung tinatawag na Montreal Protocol. Kaya rin siya ginawa na September 16, itong September 16 ngayon, na kung bakit siya ginawang World Ozone Day. Kasi ito rin yung same day nung September 16, 1987, na dito na nga sinain, kumbaga yung sinatawag na Montreal Protocol, wherein binaban nga yung mga substances katulad ng CFCs na binanggit ni Ira na nakakakos ng mga skin cancer, sakit sa mata, tsaka iba't iba pang mga sakit. Ito rin yung same day na kumbaga sinain to. Tapos ayun nga, nakatulong siya sa sinasabi na kumbaga yung mga health risk na pwede nating makuha sa mga sun. Tsaka yung kumbaga yung World Ozone Day is sinasabi talaga na napaka-important din ng awareness para sa tao na malaman nila kung gaano ka-importante yung ozone layer. Kasi itong sinasabi nila kapag itong katulad ng Montreal Protocol, kapag nasunod daw natin yung efforts na natuloy-tuloy talaga natin consistently ng mga iba't ibang countries, pwede daw natin mabalik yung level ng ozone layer nung katulad nung
1980 na doon nga natin malalaman, akala ko kasi din before na kapag nasira yung ozone layer, final na yan, na talagang butas-butas na. Pero kapag may efforts talaga yung mga iba't ibang countries, meron tayong mga international agreement para malabanan nga itong mga nakakasira sa ozone layer, nag-heal siya. Kaya nga sinasabi na by 2050 or by 2060, kapag tinuloy-tuloy daw natin talaga yung efforts para hindi masira yung ozone layer, pwedeng mag-close daw yung mga butas. Kaya talagang napaka-importante ng solidarity din ng mga iba't ibang countries kapag nag-unite talaga tayo sa isang agreement, matutulungan tayong lahat din, di ba? Yung ozone layer. Alala ko nga, di ba, during pandemic na talagang walang lumabas, di ba? Alam ko may balita na update about sa ozone natin na nag-recover siya na lumiit yung butas ng ozone layer dahil sa wala kasi talagang lumalabas, walang bawal emissions. lumabas. Oo, bawal lumabas, di ba? Na posible, nakita natin yung effects din. Kasi tayo mga tao, hindi naman tayo mabubuhay kung walang sunlight talaga, di ba? Nababanggit naman sa atin ni Doc Manny sa usapang pangkalusugan na importante yung sunlight sa atin. Kumbaga, ano siya, necessity. Kapag hindi ka na naaarawan, talaga maraming mga health factors na pwedeng mangyaring masama sa iyo. Kaya kailangan natin ng araw. Kaso, kapag wala naman tayong ozone naman, nagiging delikado naman yung araw sa atin. Kailangan natin ng araw. So, anong pipiliin mo? Magkaka-cancer ba ako? Magkakasakit na lang ako? Pero ngayon, dahil nga, ito naman, unti-unti naman, sa pagtutulungan natin na alam ko, hindi lang kasi yung mga CFCs na, yung mga coolants, yung nakaka-apekto dito sa ozone natin, pati yung mga pang-spray, di ba, aerosols, yung mga, alam ko pati yung mga pang spray paints, yung mga ganon, spray paints, or yung mga spray net, yung sa buhok. Yung, kung ano man yung mga aerosols na gumagamit ng mga ganong, may mga certain chemicals kasi na nakakasira. Hindi lang kasi coolants lang. So maraming mga bagay din talaga na hindi natin napapansin na pwede pala makakontribute dun sa pagkabutas ng ozone natin. Na pwede nating iwasan. Meron naman tayo ibang mga alternative, may mga iba naman tayo mga chemicals, may ibang products naman tayo na pwedeng gamitin. Alam ko kasi merong isang nakita na yung spray nets nga before, may mga aerosols na bawal, na masama sa ozone. Tapos may mga alternatives naman, may nakita nga ako yung sea salt spray. Sea salt spray. Parang ganoon din yung effect niya. Parang hindi siyang spray net. Pero ano lang siya, sea salt lang siya. Di ba mas, kumbaga, bukod sa hindi na masama sa ozone natin, less pa yung negative effects sa atin mismo. Kasi yung mismong hairspray din, may mga chemical din na masama sa atin, sa katawan natin, sa buhok natin. Kaya nakita natin iba pag nag-spray nito na nagkakaproblema yung buhok, parang pumapangit yung buhok, di ba? Na, kumbaga, win-win situation naman naging healthy ka, na-heal mo yung ozone. In general, lahat tayo makakapag-enjoy. Kaya nga, nung kanina dun sa may Kalye Sugan, di ba? Paano tayo makakapag-enjoy ng ganong klaseng, kumbaga parang family day, outdoors, kung ang araw napaka-init kasi di ba na minsan na-experience na natin yung minsan alas 9, alas 10 ng umaga. Minsan yung sikat ng araw sobrang sakit sa balat, di ba? Na hindi ka sinasabi na maganda yung maganda magbabad sa araw sa umaga, pero minsan pagka ganun ka init, parang ang hirap na. Kaya effort ng lahat ng tao, kahit na wag mo sabihin na maliit na ka lang, isang part ka lang ng community, lahat tayo, mayroon tayong pwedeng ambag para ma-heal natin yung ozone. Naalala ko nung bata ako, sinasabi sa akin, ang healthy daw na parang paglabas mo sa labas para magpa-araw, mga 9 to 10, ganyan. Ngayon, hindi na kaya ng balat. Paatras na siya ng paatras, nag-a-adjust na rin. Sana may balik natin yun kasi madami tayong mga kids, yung future generation, kailangan yan. Saka speaking na pag-usapan natin yung init ng panahon, di ba? Lalo na ngayon, pag magsa-summer dito sa Pilipinas, talagang sobrang init, di ba? Kaya dapat, may mga alam din tayong lugar na pwede nating puntahan para makapag-relax. Lalo na yung mga medyo busy, yung within Metro Manila lang, di ba? Kaya mga kasambahay, naghahanap ba kayo ng lugar na pwede kayong mag-relax and unwind kasama ang family or barkada? Siguradong magugustuhan nyo ang Addie's Place Resort na perfect for staycation at hindi nyo na rin kailangan bumiyahe ng malayo dahil located lang ito within Metro Manila. Tara at samahan nyo kami ni Celine sa aming enjoyable and sulit staycation dito sa Trip Ko To.
Hello po. Hi po ma'am, welcome sa Adis Place. Thank you. Sige po, tuloy po kayo. Thank you. Uy, grabe. Ang ganda naman dito. True, di ba? Perfect na perfect para sa mga get-together natin. Paano mo ba na-discover tong Addis Place? Ito na nga, kasi nagsuscroll ako sa Facebook, tapos nakita ko tong Addis Place, and then nakita ko ang gaganda ng mga reviews. Then, nalalaman ko na within Metro Manila lang siya, tapos malapit-lapit pa sa airport. So, perfect sa mga kagaya mo na galing sa ibang bansa. Oo, tama nga. Kasi alam mo kanina pagod na pagod talaga ako sa flight. Pero pagdating ko dito, nawala yung pagod ko. Diba? Nakaka-relax. Ay, ano na, i-tour mo na ako. Ay, hindi. Wait lang, pasalubong ko muna. Dito sa bagay. Sige, dito. Hi, Tini. Hi, sir! How was your stay dito sa Addis Place? Ay, sir, napaka-relaxing po nitong lugar ninyo. Ah, by the way, sir, ito nga po pala si Celine, yung friend ko. Celine, si Sir Aizen Punsalan, siya yung may-ari nitong Addis Place. Hello, sir. Grabe, ang ganda po nitong place ninyo. Ano po yung nag-inspire sa inyo para i-put up po itong Addis Place? By profession kasi civil engineer ako. Then, come up ako sa idea na to. Kasi OFW ako. So, nag-iisip kami ng business from nasa abroad kami, paano kami makapagtakbo ng business. Tapos at the same time, pag magbabakasyon kami, ma-relax kami habang nagbabakasyon ng family ko. Pero sir, curious ako kung kailan po nag-start mag-operate itong Addis Place. Start kami mag-operate April 2019. So, going to 6 years na rin kami. Medyo matagal-tagal na rin po pala. So ano naman po yung mga amenities na pwede po nga makita po ng mga mag-rent dito ng Airbnb? Meron kaming 2-bedroom, very spacious to. Ang inaalaw namin mag-stay dito ng overnight is 14 packs. And kompleto yung amenities nito in terms of sa kitchen and mga kitchen utensils kompleto. Then soap or yung mga toiletries na pinoprovide namin sa guests tsaka ng mga towels. Oo, kompletong-kompleto. Nakita niyo naman, di ba? Lahat ng appliances dito pwedeng magamit. Tuwa ako, may washing machine. Oo. Kasi syempre pag nagbasa ka, di ba? Tapos pwede mo nung lobhan. Tapos yung mga pull-out bed dun sa mga bedrooms na nandito. Pero Yes. talaga siya sa marami, hanggang 14 nada. Para kaming nasa hotel na rin eh. Kompleto, di ba? Saka ito nga pong friend ko galing po sa ibang bansa, hindi niya po napansin na nakarating na po siya dito kasi malapit-lapit lang din po sa airport. Ilang minuto po ba talaga yung distansya or yung haba ng biyahe from airport to Addis Place? Usually, yung average nito 30 to 45 minutes from NAIA 1 to 3. Malapit lang talaga. Oo. Pero Sir Aizen, kasi syempre sobrang ganda nitong place. Ang tanong affordable ba? Magkano po ba yung rent dito? Ang standard rate namin from weekdays or Monday to Thursday, nag-range siya ng 12,000. Good for 14 persons. Then sa weekends, Friday to Sunday, 17,000. Oh, mura pa rin. So kung weekday tayo talaga magbubook nito, tapos 14 persons ang magsistay dito, less than 1,000 pesos per head lang ang babayaran. Totoo. Tapos imagine, nasa Metro Oo. Manila lang to, di ba? Yung Addis Place na second branch namin, located siya sa Camellia 2D, Muntinlupa City. Bale, magkalapit lang to. May mga guests din kami, nagbubook sila. Dalawa, kumbaga, usually mga nag-prepare na yung ikakasal. So, yung bride and groom, magkahiwalay ng bahay. Doon, more homey siya. 3-bedroom naman siya. Then, okay din. May, pares din silang may swimming pool. At ang karamihan namin customer doon, mga foreigners talaga. Naman po Sir Aizen, kasi lalo na kapag nagugutom na, may mga grupo po na minsan hindi sila nakakapagdala ng food. Meron po ba kayong catering partner or catering services? Open naman kasi medyo nasa city na kami. So yung Grab or yung Foodpanda, sobrang bilis lang.
Madali naman malocate tong location namin in terms sa pag-order ng food. So, ipipin mo lang siya, hanapin mo lang yung Addis Place. Dalawa kasing branch, so mamimili ka kung Addis Place Soldiers Hills or Addis Place Camellia 2D. Then yun, makapag-order ka lang. Dito lang naman, within Muntinlupa, maraming mga restaurants na malapit. Akala mo ba kanina yung prepare ko, luto ko yun? In-order ko lang din yun. In-order ko lang pala yun. Sobrang dali lang pala talaga makakain dito. Talagang hindi mahihirapan na magpa-deliver ng food. Totoo diba? yan. At saka pwede rin magluto just in case na kung may baon sila. Kasi libre naman ang paggamit ng mga appliance natin. Oh, and speaking of pagkain, kanina pa naka-ready yung mga pagkain. Gugutom na ako eh. Tara, kain tayo. Tara. Sir, sama ka na rin po. I like the way you're moving, imagining what you and I could do. I just wanna do it with you. No one to stop me, no reason not to be the one who makes my move. Baby, come over, move a little bit closer, let's get right down to so what you wanna do. Ang sarap talaga mag-relax dito, parang wala tayo sa Metro Manila, di ba? True! Kaya nga highly recommended ito sa Airbnb. Kaya kung gusto nyong mag-staycation, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page at Addis Place Resort HV. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-book na rin kayo tulad namin. Ano guys, enjoy ba kayo? Yeah! Gusto ko na rin mag-swimming, Celine! Kaya mga kasambahay, hanggang sa susunod na Trip ko to! Ang saya nun. Pero mas masaya kung kasama kayo. Kaya nga eh. Kasama kayo sa susunod So ha. sweet. Ano, kunyari lang yun. Balik Pero tayo ang dyan. ganda ng lugar. Sobrang nakaka-relax. Place. Kasi yung mismong may-ari, engineer. So alam mo talaga pagpasok mo, yung talagang yung purpose kung paano talaga, yung purpose nung ano niya, nung mismong may-ari, kung ano yung gusto niya maipakita, maiparamdam dun sa mga gustong mag-rent dito. Pwede, yun yung mafe-feel mo talaga. Sobrang homey. Hindi ka maninibago na parang, ay, parang yung mamahay ba, walang ganong feeling. Or ako lang siguro. Pero kasi ako na mamahay, pag nakadepende din kasi dun sa lugar, di ba? Tapos nakakatuwa dyan, kompleto talaga ng gamit, hanggang blower. Pati blower para sa girls, tapos may vanity mirror sa mga kwarto. So, nakakatuwa kasi hindi lang siya pong yung pang, kumbaga for everyone talaga siya. Nakakaano siya, kumbaga napaka-relaxing. Tapos ang lapit-lapit pa, pwedeng dayuhin. Kapag napagtripan ng magkakabarkada na parang, tara, tayo. Tsaka not bad na nga kasi kung 14 na tao tapos 12,000 ba ng weekdays sa weekends nila ay 17. Oh, ambag-ambag na lang kayo. Ipon kayo para doon sa staycation kasi mga ganyan naman talaga kailangan pag-ipunan nyo rin kahit papaano. True. Magandang parang compromise na rin to kasi minsan may mga pag nagyaya, di ba? Pag sa North yung mga nagre-reklamo yung taga-South. At least may taga-South pumupunta sa inyo, kami hindi nyo mapuntahan, sabi ng mga taga-South. Kami lagi nag-a-adjust. Siya nag-a-adjust. Ito, sa Muntinlupa, medyo halfway na. Malapit sa Maynila, malapit dun sa South. O, magre-reklamo ka pa ba? Tama yan, dapat ganun. Service naming mga taga dito sa North. Ayun, dahil dyan, send mo na kami. Bakit ganun? Dahil malapit tayo doon, yung pagkain galing sa inyo. Parang nag-iba yung isip. Parang dito na tayo magkita-kita sa set. Iba na lang. Pero ang ganda na nga ng mga ganitong kumbaga, mga staycation din. Kasi may mga tropa din ako before talaga na kapag busy sila sa work, nakaka-feel sila ng mga burnout. Talaga nag-aaya sila ng mga ganyan. Mga tara, bonding naman tayo para lang pamparelax. Tsaka pag weekends daw talaga yung mga katropa ko yun talaga yung inaano nila weekends. Kasi syempre mga office work, mga 9 to 5 jobs. Kaya pero medyo mag-ano lang tayo ng pressure sa weekends. Pero syempre sulit naman siguro. Nakita naman natin yung place, di ba? Okay naman yung Saka ang bibilangin mo na kasi doon, hindi na yung pera minsan eh. Minsan yung moments together, yun na yung mas nagmamatter kasi hindi mo naman na yun mababalik, di ba? That's Sayang. right. Tsaka maganda to nga na mga bonding kasi may iba-ibang parang lugar kayo na pwedeng puntahan sa sobrang laki. Pwede ka mag-basketball,
mag-basketball, pwede mag-swimming, pwedeng tambay lang, pwedeng matulog lang, luto, di ba? So parang ang daming amenities nung lugar. Marami kayong pwedeng maging activities na magbabanding kayo. Tapos, konting sakay-sakay lang siguro, makakapag-mall pa kayo. Tapos parang sarap lang kasi ng feeling, parang kayo nagbabahay-bahayan, di ba? Di ba yung, aminin niyo, di ba masarap yung minsan yung gano'n, yung parang walang mama, walang papa, lahat kayo, kumbaga lahat kayo yung bahala sa mga mag-alaga sa sarili ninyo, kayong magluluto, kayong maglalaba. Tsaka ang pinaka natuwa ako dito, yung mayroon talagang washing machine. Washing machine kasi ka magsaswimming ka, di ba yun yung problema, yung magpapatuyo ka, paglabas sa washing machine, Pag pumunta tayo, magdadala ko labada para kay Tini. Yung labada ko rin sa bahay. Dali mo na. Dito kasi may automatic washing machine, so wala ka na rin talagang problema. Microwave, lahat, kompleto. Pupunta ka na lang. Huwag mo lang Importante rin talaga yan, yung mga At this pag-relax. place, invite nyo na kami ulit. Ayun, sige. Ito naman, moving on naman tayo, update muna sa ating isinasagawang medical mission ngayon sa Cainta, Rizal. Dahil kasalukuyang naroon ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic number 2. Makibalita tayo kay Brother Randy Forastero. Good morning, Brother Randy. Good morning, Kuya. Good morning, Ian. At sa lahat ng mga kasama sa studio. Nandito tayo ngayong araw sa Cainta, Rizal upang magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan dito sa A. Bonifacio Avenue, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Ilan sa serbisyong handog natin ngayong araw ay free dental and optical services. At hindi rin mawawala ang libreng almusal, siyempre, pati ang tanghalian na ating ipinaglilingkod para sa ating mga kababayan. Ilan sa ating mga nakausap ang nagsabi na may kamahalan ng pagpapabunot ng ngipin at umaabot ng 500 hanggang sa 700 piso. Kaya naman para sa ating mga kasambahay, ang tamang dental hygiene ay nakakatulong upang maiwasan ng mga sakit tulad ng tooth decay, cavities, gingivitis at periodontitis. Makakatulong din ang pagkakaroon ng regular dental check-ups para magkaroon ng malusog ng ngipin at gilagid. At tips naman mga kasambahay para sa ating optical care, ang kalusugan ng mata ay may kaugnayan din sa pangkalahatang kalusugan tulad ng senyalis ng diabetes at hypertension na minsan makikita sa pagsusuri sa mata. At siyempre, mag-update po tayo sa ating kasalukuyang ginagawang mobile dental and optical services. Sa oras na ito, Ian at mga kasama, meron po nagpalinis ng ngipin na 19 at yung nagpabunot ng ngipin ay 46 o 46 at ang nakabitan ng salamin, mga nagpa-check up at syempre nabigyan ng libreng salamin ay 45. Ang total niyan, as of 8 a.m. ay 110. Ayan po ang ating update. Pero bago namin ibigay sa inyo, meron muna kaming sabayang pagbati. O, ready na ba kayo? Okay. 1, 2, 3. MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Pag-ibig. Back to you, Ian. Maraming pong salamat sa Diyos, Brother Randy Forastero, dyan sa ating medical mission, dyan sa Cainta, Rizal. Ayun, tuloy-tuloy pa rin, bukod sa ating ginagawa sa MCGI Clinic, meron din tayong mga ganito na medical mission. Dito naman sa bagong location, bago ko lang din narinig to, dito sa Cainta, Rizal. Kaya salamat sa Diyos dyan, Brother Randy. At eto, isa pang medical mission natin. Kumustahin naman natin ang isinasagawa nating weekly na mini medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brother Melvin Arbo. Good morning po, Brad Melvin. Good morning sa iyo, Sis Ira. At syempre, good morning din po sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Sis Ira, at tuloy-tuloy po ang ating ginagawa nga pong medical mission dito po sa Barangay Doña Orani, Bataan. At nakita niyo po ngayon, halos dyan pa rin po tayo ngayon dahil tuloy-tuloy po sila na tina-accommodate po dito mula po doon sa registration area hanggang dito po sa ating vital signs. At ngayon po, karamihan sa kanila ay nasa waiting area na lang po at nag-aantay ng kanilang turn para sila po ay tawagin para maka-avail ng kanilang medical consultation na libre, ng kanilang libreng eye check-up at libreng salamin sa mata. At gayon din po yung ating libreng dental services, gaya po ng oral prophylaxis o yung linis ng ngipin,
tapos yung bunot ng ngipin, yan. Jam pack po tayo ngayon, may mga doctors po tayo, mga dentist na dumating po ngayon para tumulong na makapagserbisyo sa ating mga kababayan na talaga namang pinipilahan lagi ang ating dental services. At syempre, nakapag-agahan na rin po sila ng ating inihanda pong free breakfast. Natin po sa atin yan ng mga taga-District 1 ng Bataan, Zambales, masisipag nating mga mothers, officers, at ang mga katulong po natin lagi sa paghahanda ng free na pagkain at lunch para sa ating mga pasyente dito po sa ating MCGI Clinic. Ayan. Sis Ira, meron lang tayo ditong gusto makapanayam na isa po nating pasyente, ano? At ito po siya. Makausap na natin ng kapira-piraso. Ano nga pong pangalan po nila? Angela Pandaw po. Bati po kayo sa ating mga tagapanood po ngayon. Before anything else, I would like to greet you a pleasant good morning to all of you. Most especially to the Lord and staff of MCGI. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Ano po ang inyong iabil po palang serbisyo po ngayong umaga pong ito? Dental po. Saka po, napakaganda po ng kanilang serbisyo. Mula po sa pag-aasikaso sa mga pasyente, mula po umaga hanggang sa matapos, kumpleto po sila mula almusal hanggang tanghalian. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Balita ko po, pangalawang beses na rin po bang punta po dito? Yung unang punta niyo po rito, ano pong inabil po nila? Okay naman po. Ano pong inabil niyo po nung unang punta niyo po dito? Dental din. Dental din! Ayan. So, ilang ngipin na po nabunot po sa inyo? Bali, dalawa na po. Dalawa. Yung bubunutin sa inyong huli ngayon, ilang pangipin? Ito na lang. Dalawa uli. Ayan. Magpapabunot siya si Ira ng kanyang ngipin para maka-avail naman po siya ng libreng postiso dito sa ating MCGI Clinic. Tama po ba yun? Oo po. Ayun. Napakaganda po ng inyong serbisyo. Maraming salamat po sa Diyos. Ayun. Salamat po sa Diyos, sa ating pong isang nakapanayam po ngayon. Taga saan nga po kayo pala? Taga saan po? Tugatog, Orani, Bataan. Taga Tugatog, Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Ayan po si Ira, no? Yung pong ating nakapanayam na isa pong pasyente po natin. Nakakadalawang balik na po siya dito. Puro dental service po ang kanyang ina-avail dahil talaga ang pinaka-main goal po niya, matanggal yung mga ngipin niya na kailangan tanggalin at makapagpasukat po siya ng libreng dentures para naman makangiti siya with confidence. Ayan. At ito po ang ating update ngayon, sis Ira, no? As of 7:30 a.m., ayan, 7:30 pa po ito, ang ating registered patients po ay a total of 149 na po sila ngayon. At medical consultation po natin ay 63. At ang pediatric consultation po natin ay 23. At ang dental services po natin ay 27. At ang optical services naman po natin ngayon ay nasa 23 pa lang po. At ang legal service po natin, andyan po si Attorney Ruth Soriano, ay meron na po siyang 3 na nakausap po na mga kliyente na nagkonsulta po ng kanilang mga legal concerns. A total of 149 po yan. At alam ko, nadagdagan na po yan ngayon dahil ngayon po ay 8:05 na at ito po matatapos ang ating registration hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga. Ayan. Yan muna ang aming update mula po dito sa MCGI Clinic sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Sis Ira, balik po sa inyo dyan sa studio. Sa Diyos, Brother Melvin Arbo, live po dyan sa Barangay Doña, Orani, Bataan at sa ating mga pasyente po. Yan, salamat po sa Diyos at isang kagalakan po ng aming puso na mapaglingkuran po namin kayo. At syempre po, kasama din po natin, katuwang natin ang ating mga medical doctors na nag-volunteer po sa atin dyan, sina Dr. Catherine Lopez, Dr. John David Valero at ang ating optometrist na si Dr. Serena Carlos. At naman po mga dentist, sina Dr. Marie Ann Marzo
Corazon, Dr. Melanie Peñaflor at Dr. Maggie Santos. Salamat po sa Diyos. At syempre sa ating mga legal concerns, no, sa ating mga kasangbahay na nagpapaano ng kanilang mga legal concerns, si Sis Ruth Soriano po, salamat po sa Diyos sa servisyo niyo pong pinagkakalob po sa ating pong mga kasangbahay. Yay! Tuloy ko natin yung mabubuting gawa naman dahil binisita ng Members Church of God International ang mga may kapansanan na kinukupkup ng isang institusyon sa Ghana sa Africa. At sa kabila ng kanilang pisikal na kakulangan, mababakas pa rin ang kaligayahan sa kanilang mukha. Pero sa likod ng kanilang ngiti ay ang sari-saring malulungkot na mga istorya. Pero patuloy pa rin silang nagsisigap upang makaraos sa buhay at hindi lang laging umasa sa iba. Panoorin natin ang kanilang kwento. Bacho, yɛda ase yɛde kan yɛda mo ase papaapa nyankopɔn so nhyira mo akyɛde a mode ma yɛn deɛ ɛbɛboa bowl no sɛ yɛbɛtumi de aba dan ne abɛdidi a nti yɛnima no ɛbɛyɛ deɛ mo na mohu no sɛ suaba yɛn deɛ yɛne agye ho a obiara seresere koraa yɛda mo ase papaapa. Sa likod ng mga ngiting ito ay ang kalungkutang pilit nilang nilalabanan. Dabi, oni pa na mehu no, mene enya awale ya mprantwe na mene dati mani wo ho se ya na mehu obi na mene ne tran na mene ne nyinse akwala no ba wanhwa akwala no wanhwa me nso so me wo fa na manke no ono na hwe me ni akwala na be si ne nyina aha me wo akwala no wanhwa me ni akwala ne nyina nti me anka na hwe me ni akwala no. Yes nse mene ne ba ye no nse first and then I'm in my name, I'm to me, my Jumacoba. But when be friend, I'm saying, Jafon, Obia, Tometry, Papa, no consul woman, also, but Tometry, Mamma, non so woman, also be free. Therefore, becoming quan, baby, I'm telling quan, it will be a Diana Midi, and Shabby Jare, no be a meme. Dinner, Mammy Rockhams, I don't know. I do have to me. First time I knew what they said, I knew what dinner. Obia meme, now for some, no be a meme. They do be a me pedro animal. Baby, Sabam Timso, Minyai. Sɛ wo ya wonim de obenya dan na eto bia mtimi wura wotimi wa cause ebia mani abrante ma so mebɔ bra bi afi de mani abefra na me kwa metefa ko mtimi ko bia tema me dia wora wopan yi. Mahirap man ang kalagayan, patuloy sila sa pagsisikap upang sa kabila ng kanilang kapansanan ay huwag maging pabigat sa iba at masuportahan ang sariling pangangailangan. Pempo ya hano, yenu anong biba, o maba flesh foforo no. Yenya yedi kan besua no, yekyerɛ wɔ mo yedi na yesua no. Nti sɛ de me sua no, obi anani, ana nye wani kra, o ka sɛ me nkyerɛ wo nko a metumi akyerɛ wo. Sisi e, sabana so o sisi a me so wa ba sɛ me nkyerɛ wo sɛ we na yesua na, me metumi akyerɛ wo sisi a. Metumi akyerɛ wo, ama wa hu de yeye na komia no, bag no, key holder no. Metumi akyerɛ wo ye. Ti sɛ bia samuna na yeye ni nyina, metumi akyerɛ wo. Nti me de boa me hu na obi nso a wayɛ na adwe sɛ obesua no. Me de bɛboa wo no nso. Amen. At dahil MCGI Cares, isang feeding program at gift-giving event, ang handog ng mga kapatid sa Members Church of God International sa kanilang dako. Bacho, yɛda ase yɛde kan yɛda mo ase papaapa nyankopɔn so nhyira mo akyɛde a mode ma yɛn deɛ ɛbɛboa bowl no sɛ yɛbɛtumi de aba dan ne abɛdidi a ɛbɛtumi asɔpɔto yɛn koraa bɛsɛ 2 weeks kɔwɔ amante koraa nti yɛnima no ɛbɛyɛ deɛ mo na mohu no sɛ suaba yɛn deɛ yɛne agye ho a obiara seresere koraa yɛda mo ase papaapa. I was very happy because I was going to do the work of God. Thanks be to God that me too, I'm also part of those who are helping others and those who are bringing joy to others. Thanks be to God. So I'm actually excited that
in a small way, we are able to help to portray the MCGI to our fellow Ghanaians, and also today in this activity to people who are disabled. So thanks be to God. Tayong magkakapatid naway patuloy sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa na sa ganitong paraan ay ating naitatanyag ang karangalan ng Diyos. To God be the glory. Salamat sa Diyos sa mga kapatid natin din sa Ghana, Africa. Nakikita mo na hindi lang dito sa Pilipinas natin nararamdaman or nagagawa yung pag-ibig na sinasabi natin. Nakikita mo na itatawid natin yun kahit na ganong kalayo. Nakikita natin yung pag-ibig ng mga kapatid sa mga kapwa natin. Saka yung kalagayan sa buhay, hindi naging hadlang. Kasi alam naman natin, hindi naman lahat ng tumutulong mayayaman, di ba? Kahit minsan nga, yung tumutulong kapos din. Pero sa awa at tulong ng Diyos, dahil gusto nila magpakasangkapan, nakakatulong pa rin sila sa mga kapwa natin na mahihirap. Kaya salamat po sa Diyos kasi may mga aral tayo na natututunan. Iba man yung lengguwahe na ginagamit. Alam mo na iisa yung aral na natatanim sa puso. Kasi iisa yung ginagawa, di ba? Yung pagtulong sa kapwa. And this time, mag-shoutout naman tayo, mga kasambahay. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliu Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For infusion orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And belated happy birthday sa aking lola na si Nanay Merly. Nanay, belated happy birthday po. Love you po. At syempre, salamat po sa Diyos kina Brad Kane Advincola at kay Brad Nino Javier na naghatid sundo sa amin kahapon papunta sa MCGIU 39th Anniversary General Assembly. Ayan. And of course, thank you Natural Lawn Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural, organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. Hinga na. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kayo tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!